Papasok tayong muli sa pag-aaral ng banal na kasulatan. At sa pagkakataong ito, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang dalawang uri ng pananampalataya, sapagkat may mga sumasampalataya na talagang hindi na kumikilala na may kautusan ang ating Panginoon. Ang sa kanila, wala nang kautusan, basta sumampalataya na lamang. Ngunit ang iba naman ay sumasampalataya sila na kumikilala pa rin sa kautusan ng Panginoong Diyos. Kaya itong dalawang ito ngayon ang siyang pag-aaralan natin mula sa banal na kasulatan. At ang ating aral ngayon ay hahanguin natin mula sa Aklat ng mga Roma. Ito, sa Kapitulo 2. Umpisahan natin dito sa dalawang teksto lamang ang kukunin natin ngayon upang makilala natin ang dalawang uri ng pananampalataya mula sa mga tekstong ito. Ganito ang sabi niya sa verse 12. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan. Ito yung pambungad natin kanina na marami ang sumasampalataya ngunit walang kautusan sa kanila. Kaya, ang sabi naman ng sulat, ang mga walang kautusan o yung mga nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan. Ibig sabihin, kahit man sila'y sumasampalataya, ngunit hindi nila nalalaman ang banal na kautusan ng Panginoon. Ito yung iniwala nila, wala ng kautusan sa kanila. Maliwanag ditong sinasabi na mapapahamak din ng walang kautusan. Ibig sabihin ito, wala man lamang silang kaalaman tungkol sa banal na kautusan ng Panginoon, kaya ang kanilang buhay, wala man lamang masasabi na kabanalan sa kanilang pamumuhay bagaman sila'y sumasampalataya. Ngunit ang isang sumasampalataya naman na ito, at ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan hahatulan. So, ang lahat naman ng tao na sumasampalataya na nakakakilala din na may kautusan, sa pamamagitan ng kautusan nalalaman nila yung kanilang kasalanan na nilabag. Kaya dito magkakaroon sila ng pag-asa dahil sa kautusan hahatulan sila. Ngayon, kapag naunawaan nila yung kautusan ng ating Panginoong Diyos, nakikilala kasi nila yung kasalanan. Kaya pag nakilala yung kasalanan sa pamamagitan ng kautusan, may pagkakataon sila na magsisi upang ang kanilang pagkakasala ay ipatatawad sa kanila. Verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Dito ngayon, sa dalawang pananampalataya, ang isang pananampalataya ay walang kautusan, at ang isang pananampalataya may kautusan, subalit nagkakasala siya. Kung minsan likas sa tao na kahit alam ng tao ang kautusan ng Panginoon, kung minsan nagkakaroon ng pagkakasala pa rin dahil sa kahinaan ng laman. Ngunit dito, may pagkakataon siyang ipatawad ang kanyang makasalanan dahil sa kautusan na kanyang nakikilala, pwede niyang pagsisihan. Dahil ito na, ang inaaring ganap ngayon ng ating Panginoon, ulitin natin, sapagkat hindi ang mga tagapagkinig, may mga tagapakinig ng kautusan, ang siyang ganap sa harapan ng Diyos.
no? Kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Dito ngayon, maaring itong walang kautusan, pwede niyang pakinggan, no? Tagapakinig, pwede siyang makinig sa kautusan. Ngunit, binabaliwalaan niya ito. Winawalang halagaan niya ito. Dahil ang kanyang kinaaniban na relihiyon ay walang kautusan. Kaya nga, sa mga taong walang kautusan, ito yung mga taong sinasabing makasalanan. Dahil hindi nila nalalaman na ang kautusan ay siyang na pagpapakilala ng kanilang katayuan, ng kanilang pananampalataya. At sa pamagitan ng pagtupad nila ng kautusan, aariin silang ganap sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. So, maliwanag itong dalawang tekstong ito na ipinakikilala niya yung dalawang grupo ng mga tao. Mga taong walang kautusan, bagamat may pananampalataya sila. At mga tao naman na sumasampalataya na silang aariing ganap sa pamagitan ng kanilang pagtupad sa kautusan ng ating Panginoon. So, napakalinaw ito. Napakalinaw. Dahil, kung ating uunawain pa ng mas malalim, ito yung kanyang sabi. May mga tagapakinig lamang, no, ng kautusan. Pinakikinggan lamang nila ito. Ngunit hindi nila maaring sundin ito dahil ang kinaaniban nilang relihiyon o grupo walang kautusan. Ito walang kautusan. Ibig sabihin sa mga tao o relihiyon na walang kautusan, wala silang relasyon sa Panginoong Diyos na nagbigay ng banal na utos. Wala silang relasyon doon, kundi kung sino man ang nagtatag sa kanilang relihiyon o samahan na walang kautusan, yung founder ng kanilang relihiyon, sila yung kanilang pinaglilingkuran. At dito, sabi niya, mapapahamak din ng walang kautusan. So, sa harapan ng Panginoon, ang mga taong ito o ang grupong ito, walang pag-asa sa kaligtasan, maliban lamang kung makilala nila ang banal na utos ng Panginoon. Sapagkat dito, pag nakilala nila ang banal na utos ng ating Panginoon at sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, ay tuparin nila ang kautusan, ay aariin silang ganap. Nawa ay maliwanag sa inyo ang maikling aral natin na ito upang maunawaan ninyo kung saan kayo nakapanig. Dito ba sa walang kautusan? Or dito sa tumutupad sa kautusan sa pamagitan ng pananampalataya upang ariin kayong ganap. Nawa inyong maunawaan at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang oras sa ating